Amen! Good afternoon, everyone! Masaya ba ang lahat? Amen! Masayang-masaya ang lahat. Dapat lang tayong maging masaya dahil nandito tayo sa ating bahay ng ating mahal na Ama sa Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos! Let us be happy and rejoice because buhay pa tayo, nagagawa pa natin magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Come on, church! Hallelujah! Let's praise Him! Praise you, Holy Jesus! Of
Lord, you are our life. Your joy is our strength, oh Lord. Lord, we are here to worship you, Lord. We are here to stand beside you, Lord. Elohim Shaddai Adonai will manifest himself. Sing us with us, church. Sing with us, church. Elohim Adonai will manifest himself.
Fill our hearts, O Lord. As we worship, as we call upon your name, Lord. Make us strong. Give us strength, Lord. Make us strong. We honor you, Lord. We worship you, Lord. As we call your name, Lord, we are here. If you worship, you will manifest yourself. If you call him, you will manifest yourself. If you seek him, you will manifest yourself. If you worship, you will manifest yourself. If you call him, you will manifest yourself. If you seek him, you will manifest yourself. If you worship, you will manifest yourself. If you call him, you will manifest yourself. If you seek him, you will manifest yourself. If you worship, you will manifest yourself. If you call him, you will manifest yourself. If you seek him, you will manifest yourself. If you call him, you will manifest yourself. If you call him, yes, Lord, we call upon your name, Lord. Heal us now, Lord. Heal us, Lord. Yahweh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, we sing praises to you, Lord. We lift our hands to you, Lord. We pray for you, Lord. For you are the peace of our hopes. We give our life to you, Lord. You manifest yourself. You manifest yourself for us, Lord. You give your life for us, Lord, in order to save. Lord, thank you. Lord, we thank you. And we lift your name above the Lord, above it. We lift your name above all above. You are the kings of all kings. We seek you, Lord. We need your grace. We need your strength, Lord. As we pray. Jesus, amen. Amen. This church, let's all be seated. Mainit. So dapat mainit din tayo kay Lord. Amen? No? Araw-araw, no? Every minute. Dapat mainit tayo kay Lord kasi yun yung magpapalakas sa atin eh. Yung init na ibinibigay ni Lord para sa Kanya na tayo ay mag-worship.
mag-worship tayo kay Lord. In everything you do, let us worship the Lord. Actually, lahat ng ginagawa natin is form of worship. Tama? Actually, kahit nasaan ka, pwede mong i-worship ang Panginoon. So, ganun yung natutunan ko nung ako ay bagong Kristiyano. For myself, I'm thinking only coming to church para to worship the Lord. Nung ako'y bata-bata pa na Kristiyano, no? Oo nga, punta pala kami ng church kasi mag-worship kami, kasi magsiservice kami. So, yun lang yung napil ko that time. Kasi baby Christian pa ako. No? Kaya nung unti-unti, ako ay naging mature. No, parang bata yan di ba? Parang baby. So, pag baby, di ba, una, milk muna. So, marami ka pang mga baby, di ba? So, unti-unti, nagmi-milk ka, unti-unti, natututunan mong kumain ng solid food. Tama ba? So, unti-unti na naman, kakain ka na naman ng solid food. And then, after that, magmamature ka na, mag-a-adult ka na. So, iba na naman ang kakainin mo. Amen? Diba? Kasi ganun mula nang maliit, milk. Ang ganda, di ba? So, natutunan ko, no, ako'y unti-unting nagiging solid, nag-grow. Mula bata, lahat naman tayo dumaan sa ganun no? I just want to share something before I go to the message, tama? So, nakita ko yung buhay ko, paano ako pinalago ng Panginoon sa aking pagiging Kristiyano. Kasi dati hindi naman ako Christian. So nakita ko yon na nung maliit ako, nung bata ako, naging baby po ulit ako. Diba? Pero malaki na ako. Pero naging Christian ako, naging baby ako. So marami pala akong dapat kakainin along the way. So parang baby din. So doon ko nakita na, oo nga pala, hindi lang pala Sunday ang pag-worship sa Panginoon. So maraming bagay na tayo ay dapat i-worship ang Panginoon. Dahil tayo ay nakakakilala sa Panginoon. So once na you have that very strong, true relationship sa Panginoon, mababago ang buhay mo. Mababago talaga kasi nangyari sa buhay ko, kaya ako naman sinasabi to. So what is my experience? You can share it kasi naramdaman mo. Naranasan mo kasi. No? Iba kasi yung hindi mo naranasan. Sabi nga kahit ano pang katalino mo, kagaling mo, sabi nga doon sa Pilipinas, kung wala ka namang experience. Oo, cum laude ka nga. Pero depende, no, sa company. O matalino ka, magaling ka. Ay, walang experience yan. No, wag na natin wag na natin tanggapin. Pero hindi naman doon. Depende sa sitwasyon, no? So nakakita ko yung paano nag-work si Lord sa buhay ng tao. So dapat, lahat naman mangyayari sa atin yan pag tayo ay may tunay na relasyon sa Panginoon. So unti-unti magmamature tayo, mag-grow. Pero, naisip ko, hindi pala ako mag-grow kung hindi ko tutulungan ang sarili ko. Amen? Sabi nga nung iba, nasa Lord ang awa, nasa tao ang gawa. Which is literal, totoo naman. Pag wala kang ginagawa sa sarili mo para lumago ka, hindi ka lalago. Kaya nga ang baby pinapakain para lumaki. Tama? Kasi lagi siya mananatiling baby, stagnant, hindi lalaki pag hindi mo pinakain ng milk. Tama? So along the way, lalaki siya, titigas, lalaki ng lalaki, magiging adult. Ganon din tayo bilang Kristiyano. So natutunan ko yon. Yun yung lesson na lagi ko sineshare sa mga baguhan na dapat tayo ay lumago sa salita ng Panginoon. Yun yung magpapalago sa atin, sa sarili natin. Bonus na lang yung nandiyan sila pastor, bonus na lang yung meron tayong mga friends na Christian, no, na makapagbibigay sa atin ng tamang direction, tamang guidance.
Bonus na lang yan. Pero number one is the Lord. Yung Word of God. Kasi meron tayong purpose dito sa mundo. No? Kaya nga meron tayong the purpose-driven life. Alam nyo, napakaganda. Etong topic na to talagang maraming mga fellowship ang nag-grow din. So I hope na matouch ni Lord ang puso ng bawat isa para mag-grow. Amen? So ang ating mensahe ngayon is derived from our series, The Purpose-Driven Life. Ang ating title, ito. Last week, sino nandito last week? No? Yung last week kasi, you are not an accident. Yun ang ating topic. O, nakaalala ba? O, ako lang nakaalala. O, si Sister May nandito eh. Di ba? Last week, ang title is, You Are Not Accident. Wala. Ay, yung first week, nung last Sunday, nung Wednesday, meron eh. So, part of the... yung first week daw. It all start with God. So, ngayon, ang ating message title is, ayan, Made to Last Forever. Ganda niyan. Sino rito gusto mag-last forever? Sino? Sino gusto mag-last ng forever? Sabi nga, wala naman forever. Dito, sa lupa. Tama? Kasi lahat tayo mawawala. So, may love forever until death do us part, no? Meron daw love forever. Brother Randy, narinig mo ba yun? May love daw forever. Amen. O, kailangan tawagin ko si Brother Randy. Amen. Ito si Brother Amil. Brother Amil, may lambang forever na love? Yes. Di ba? Yes. So, made to last forever. Ano kaya ibig sabihin nito? No? Made to last forever as a Christian, no? Tingnan natin. Ito yung verse sa Ecclesiastes 3:11. Kung meron kayong can you check yung Tagalog? Mag-search nga kayo. Kung alam ko may mga internet kayo, gamitin nyo naman yung internet nyo. Ayan. Gamitin nyo. Ecclesiastes 3:11. I-check nyo muna ha. Okay, check nyo. Ito yung translation eh. Basahin ko ha. God has planted eternity in the human heart. Yan. Sino may ibang translation? Ito shortest to eh. Made to last forever. Meron palang ganun. Ano sa Tagalog? Sige nga, i-share nyo nga. Ano ba sa Tagalog niyan? Gusto ko lang marinig. Para naman Brother Randy, may English ka? Ulit? Tagalog? Sige. Ano sa Tagalog? Okay, Ecclesiastes 3:11. Yung ibang translation. Yes. Kahit sa English, okay lang, basahin natin. Kasi, God has planted eternity in the human heart. Amplified? Yes. He also has planted eternity in man's heart and mind. Amen. He is of a purpose working through the age, which nothing under the sun was God alone. Yet, so that men can find out what God has done from the beginning to the end. Wow, ang ganda. So, ibig sabihin, ito na yung pinaka-shortcut eh. God has planted eternity in the human heart. So, made to last forever.
Sabi pala, ano sabi doon? You were made to last forever. Sino may gustong tumira dito ng habang buhay sa sa lupa? Eto, dito ka maninirahan. Sino? Sino gusto? Kaya ko naitanong kasi last forever eh. Parang wala yata maglalast ng forever dito sa mundo. Amen? Kaya nga, ang tanong ko, sino gusto dito na lang sa earth? Ayaw. Sa heaven. Gusto daw niya sa heaven. Amen. No? Because, in this life, talagang temporary. Amen? Kung ikaw papipiliin nga no? Kung ikaw ay papipiliin ng magandang bahay at simpleng bahay, anong pipiliin mo? Sabi nung isa, depende po, pastora. Anong pipiliin mo? Yung mansyon o yung simpleng bahay? Ano? Amen! Palakpakan natin si Sister Jing. Simpleng bahay na punong-puno ng pagmamahal. Ay, sino naman nagdi-dream ng malaking bahay? Aba. Si Laika. Yes, Laika. Bakit, Laika? Malaking bahay daw. Pupunuin ng pagmamahal. Amen. Diba? So, yes, because, so you were made to last forever. No? Amen. May intermission. Talaga. Di ba? Ayan. Lumabas tuloy yung mga kayamanan. Amen. Praise God. No? Biro lang. No? So, nakakatuwa na may sagot ni Sister, ano? Totoo naman, merong simpleng bahay. Merong malaking bahay na palasyo. Ang daming palasyo sa Pilipinas, di ba? Ang daming magagandang bahay, grabe. Kapag nanonood ko nga ng mga vlog, no? Tour house tour, ang gaganda, di ba? Tapos minsan iniisip ko, ang laki ng bahay nila. Pero wala naman tao. Kasi yung mga anak, kakanya-kanya. Kanya-kanyang bahay, condominium, alis dito, alis doon. Pero mayayaman sila. Amen? So, iba-ibang perspective ng buhay. No, kaya sabi rito, no, God has planted eternity in the human heart. So, sa akin, hindi pala permanent ang buhay natin dito. Temporary lang. So, meron palang maglalast forever. Meron maglalast forever. Sabi rito, it teaches us that life on earth is just a short test. Short test. Sabihin mo nga sa sarili mo, ang buhay ko is just, a short test. Short test. Maikli lang ang buhay ko dito. Hindi tayo forever. Amen? No? Life on earth is just a short test and preparation for an endless eternity with God. Naku, meron pala tayong preparation. Alam niyo ba yun? With God sa eternity. Hindi pala dito. Saan tayo maglalast forever? Doon daw sa eternity. Because humans are designed to live forever. People should focus on eternal values rather than temporary, earthly things. Di ba napakadaming bagay na nakikita tayo dito? Alam ko naman, alam niyo yun. Di ba? Alam niyo yun. Maraming mga bagay dito na nakikita natin na talagang madidistract ka kung saan ka pupunta. Amen? So, life is a test. Ano ba yung test? Testing o examination? Diba? So, you were made to last forever. Sabi diyan. Basahin natin yung 2 Corinthians 5:1. Basahin natin yan. Okay, ready? Basahin natin? Okay. Wow! Meron pala tayong home na nag-iintay dun sa kabila, sa langit. Ayan o, di ba ang linaw?
sa 2 Corinthians will last forever. Amen? So, earth is a temporary training ground. Training ground lang natin ang mundo. No? Earth is a temporary training ground and dress rehearsal for the next world. Imagine, temporary training lang natin to. So, meron tayong parang dress rehearsal lang sa mga susunod pa. Ang ganda. Kaya sabi, time is short. Di ba? Time is short. You will spend much more time in heaven or dalawa lang naman eh. Ano yung dalawang pagpipiliin natin? Heaven and? Heaven and? Heaven and? Hell and heaven. Kasi dalawa lang, di ba? Sabi. So, anong pipiliin natin? If you spend your life on this earth, sa heaven o hell, pag nandito ka na pala sa mundo, malalaman mo na kung saan ka pupunta. Dapat alam mo. Kasi sinabi nga ni Lord, will last forever. Meron tayong house in heaven for us to live in. So, tignan niyo yung tent. Tignan niyo yung tent. Ano ibig sabihin ng tent? Nilakihan ko eh. Ano yung tent? Parang bahay na tinatayo. Tama? Kaya tinanong ko kayo eh. Anong gusto niyong bahay? Ito, tent. So, sabi rito, ano ba ibig sabihin ng tent? A tent, it's not meant to last forever. So, nasa Bible pala yung tent. Yung tent, hindi pala naglalas yun kasi di ba tent lang yon? It is light, fragile, madaling masira. Di ba? And easy to take down. Tama? Kasi di ba nag-assemble ka ng tent? O di ba kapag humangin lang madali na yung magte-take down? Babagsak na or masisira. Tama? Nasa Bible yung tent. So ibig sabihin, temporary, it's a metaphor, temporary life. Ang buhay natin dito sa mundo. So kung iisipin nyo, no? Hindi ka pala mag-worry na yung mansion mo dito, maiiwan mo pala yan. Wala pala tayong madadala kapag tayo ay namatay. So, pinag-aralan ko siya. Sabi ko, grabe Lord, ano? Yung binigay mo sa amin na revelation sa Word of God. So, hindi pala tayo dapat mag-worry. Sabi niya, worry less. Kahit may small problems, or you care more about what matters to God. So marami naman tayong problema mga challenges. But what is what is matters to God. Dapat gawin pala natin habang buhay. Habang buhay. So, kailangan ma-shift natin yung focus natin. Sabi dito, stop living just for wealth. Hindi daw tayo dapat mabuhay dahil lang sa kayamanan. Hindi pala. About comfort, about fame, no, lahat na pwede mong makamit. Hindi tayo dapat mag-focus. Kailangan ma-shift yung utak natin na our life in this earth is all temporary. Totoo naman. Kahit sinong tanongin mo, totoo naman. So, asan yung papasok dito yung eternity, eternal investment? Anong ginagawa natin sa eternal? Pag sinabing eternal investment, because you are a Christian anong ginagawa mo sa sarili mo para magkaroon ka ng investment? Ano yon? Spiritual. Yung sa sarili mo para ikaw ay makasama dun sa house ni Lord na naka-ready. Tama? So may ginagawa ka ba? Anong investment? So dapat start loving other people as in, nasa Bible, love your neighbors. Investment yun. Tama? Love God. Sa Ten Commandment. Investment yun. As a Christian, you are building a relationship with God. So, kung iisipin nyo, ang debt, no, is really different.
Yung iba dyan talagang takot mamatay. Siguro nga, dahil hindi pa niya kilala ang Panginoon, kaya takot siyang mamatay. Pero hindi nakakatakot mamatay. So, death is not an end. So, hindi pala end yung death. Kapag namatay ka, hindi pala katapusan yun. Kasi, di ba sinabi ni Lord, meron pala tayong eternity, eternal home. So, meron tayong pupuntahan doon. So, ito, it's not permanent home. Ang permanent, hindi nasa taas. Amen? So, bakit natin sasayangin ang buhay natin? So, tingnan natin number 2, ha? Tent, it's not meant to... Punta tayo sa number 2. So, earthly body. No? Pinapakita ko lang sa inyo para makita natin yung katawan natin. Yan ay temporary. Kahit anong paganda mo, o kahit ano pang gawin mo, our current physical life is brief, maikli, and faces wear, pain, and aging. Napakadami. So, ibig sabihin, earthly body, pansamantala lang ang ating katawan. Napakaganda ng katawan mo, napakaganda ng kinis mo, lahat ng paganda. Lahat. That is what you call earthly body. So, dito lang yan sa mundo. Kapag ba ikaw ay namatay, no? May nakikita tayo na, ang ganda-ganda, di ba? Pag nakita mo ang ganda niya. Pero hindi pala yun. Earthly body lang yun. Kumbaga, mabubulok. Tama? Mabubulok siya, mawawala na lahat, mawawala ang buhok, lahat mawawala. Earthly body. So, wala nang, kung may matira man, yun lang yung makikita natin. Amen? So, earthly body. So, it's not important kahit ano pa yung body mo. Importante yung soul mo. Saan pupunta? Ito, number 3. Tignan natin number 3. Ano yung number 3? Permanent home. Di ba sabi ko nga, death is not the end. Kapag namatay ka, hindi pa ending yun. Hindi pa. Kung Kristiyano ka, you will stand. If face mo si Lord, kakausapin ka ni Lord, anong ginawa mo, anak? Ganyan. So death is not the end. It is moving from a temporary shelter into an eternal. See? Perfect building made by God is a home. Amen? A home. Grabe, no? Pag namatay ka, akala mo permanent na yung pagkamatay mo. Hindi pala. Meron pang mangyayari pala sa second life. Paano kung hindi ka Kristiyano at nakatanggap sa Panginoon ng totoo? Hindi mo siya tinanggap talaga. Walang nakita sa'yo. Paano na? Diba? Ito. Diba? So, temporary lahat. No? Permanent home na dun sa langit. Amen? So, pag-iisipin mo, oo nga, no? So, lahat ng meron ako dito, lahat ng nakikita natin dito, lahat yan, temporary. So, dapat ma-realize natin sa buhay natin na hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay tayo dahil sa Panginoon, binigyan niya tayo ng buhay. Amen? So, gawin natin, give back to Him. Kung ano yung binigay sa atin. Actually, literal, kahit hindi ka Kristiyano, tama? Give back. Sa Japanese nga pag may nagbigay sa'yo grabe, kailangan ibalik mo. Tama ba ako sa culture? Exactly? 100%. Kapag may binigay ka, hindi nila pwedeng hindi ibabalik. Depende sa pag-explain mo. Kasi napakalaking way of one of the culture in Japan. Tama? Paano pa kaya kumpara kay Lord? Di ba? Paano mo i-give back kay Lord? Yun, Japanese culture lang yun, ha? What more, if you are a son of God, a daughter of God, anong gusto mo ibalik kay Lord? Wala?
Dapat meron. Dapat ibalik natin yan sa Panginoon. Yung buhay mo, binigyan ka ng buhay. Because your life is not permanent here in this world. So we need to give back to God. That's why, last forever. No? So next, tingnan natin yung tingnan natin next. No human hands. Lahat temporary. Talagang walang permanent. The new heavenly dwelling is spiritual and eternal. Not built like human houses. See? Yung mga houses, binild lang ng Panginoon yan eh. Tama? Pero yung pupuntahan mo, heavenly dwelling, spiritual and eternal. Wala yan dito. Oo, matatagpuan mo kapag natagpuan mo si Lord. Kasi dito pa lang, alam mo na saan ka pupunta. Dapat alam mo, buhay ka pa. Amen? Kasi kawawa yung mga maiiwan ng mga anak mo kapag hindi mo shinare ang eternity, yung salvation. Kawawa naman sila. Kasi nung namatay ang nanay ko, nawindang ako eh. Bigla eh. Walang sakit. Biglang naligo. Pagkatapos, paglabas niya, nakaano pa nga siya, naked eh. Kami lang nasa bahay. So, nung ako yung naka-witness nun, paglabas niya ng banyo, nakagano na siya. Iba na yung lakad niya. So, ako yung naka-witness nun sa nanay ko, papaano siya na-stroke. Nagkaroon ng aneurysm. Napala. Hindi ko alam kasi yun eh. Dahil nag-uusap lang kami. Nanay, bukas yung baon ko kasi college na ako, di ba? Oo, sige anak, andyan na yung yung baon mo, ganyan. Di ba? Ganun yung literal, no? So sabi niya, anak, maliligo lang ako, kami dalaw lang sa bahay. Sige po, nagkukwento pa kami nung bago siya maligo. So pagkaligo niya, nakita ko na siya. Tapos binuhat ko siya, mataba nanay ko. Binuhat ko siya, inipo ko sa bangko. Tapos sabi niya sa akin, anak, masakit ang ulo ko. Yun lang ang sabi niya sa akin, masakit ang ulo ko, anak. Hinilot-hilot ko lang. Tapos, tumawag na ako sa labas ng kapitbahay. Tawagin niyo po ang tatay ko, ganyan-ganyan. Tawagin mo pa kapatid ko, ganyan. Yun na, dinala na namin sa ospital. So, from there on, 3 days ako nasa ospital kasi 3 days siyang nakoma. Hindi na siya makapagsalita. Ako yung naka-witness. So, 3 days din ako dun sa ospital. So, nakita ko talaga, papaano siya naligo. Kitang-kita ko talaga. Tapos, kaya minsan, pag nagiging emotional ako no? So, pag naalala ko yun, di ba? Inisip ko yung sarili ko. Yun, 3 days ako sa ospital, hanggang sa mamatay siya, nasa morgue ako. Kasi hindi ako makapaniwala, kausap ko lang siya kanina, di ba? So, dahil bata pa ako, college ako noon. So, hindi ako maalis. Talaga nandun lang ako. Gusto ko lang maikwento sa inyo, no? Kasi totoong nangyari, ako naka-witness eh. Doon ako sa morgue. Binuhat na lang ako ng tatay ko dahil ayokong umalis. Dahil hindi ako maka-move on. Yung gano'n, napakasakit talaga. Napakasakit talaga kasi, siyempre yung nanay ko, di ba? Kasi marami pa akong pangarap sa nanay ko. Yung mga ganon na marami ka pang dapat sa nanay mo, yung mga ganon. Kaya mapapalad talaga pag may nanay ka pa, no? So, ganon, nakita ko talaga, kaya ang buhay pala, nung natuto akong maging matured na ako, sabi ko, ganon pala ang buhay. Napakabilis. Parang it's like a tip in the night. Mawawala agad. Diba? In-expect ko ba yun? Diba hindi? So, kaya ako sineshare sa inyo to, para makita nyo kung ano ba yung buhay nyo dito sa mundong ito. Sandali lang tayo dito, mga kapatid. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay na hindi natin madadala sa hukay. Totoo yan, even si Pacman sinasabi niya. Tignan mo yun, nandito. Sabi rito sa number 5, no? Deep comfort. Ito, deep comfort. Believers look forward to this change because it replaces struggle with lasting peace and life. So, ibig sabihin, ang Panginoon lang makapagbibigay ng deep comfort. Wala nang sino man.
So, yun yung nakuha ko nung namatay ang nanay ko. Hindi pa ako Christian nun. Never. Hindi ko nga alam ang Bible eh. Kaya ako nagsasalita sa inyo. Para pag nawala ako sa mundo, alam niyo yung gagawin niyo sa buhay natin. Tama? Hindi ko alam. Kaya nga deep comfort. Si Lord lang ang nag-comfort sa akin. Ang daming nalungkot ako, hindi na pumasok sa PUP. Kasi, sakit eh. Di ba? Mawalan ng nanay. So, yun yung life on earth. Yun yung buhay ko. Na bakit ako ganito ka-eager na puntahan yung mga tao. Alam nyo, kahit pagod na ako, kailangan ko pang pumunta doon sa bahay, kailangan ko pang pumunta doon sa lugar na yon, kailangan maging be with them sa kanila. Bakit? Kaya, alam nyo, hindi ko yung magagawa. Hindi ko magagawa yun kung walang deep comfort, walang ginawa si Lord sa buhay ko. Hindi ko magagawa yun. Kasi sino ba kayo para gawan ko ng ganyan? Tama ba? Hindi ko gagawin yan. O siguro ako hindi talaga deeply na nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Wala akong love sa Panginoon. Hindi ko magagawa yan. But because we are Christian and we are called to do whatever God wants you to do habang kayo ay nabubuhay. Tama? Reality eh. Kasi nakita ko, so naging Christian ako, alam ko ang gagawin ko. Yun ang kagandahan kasi nung namatay ang nanay ko, hindi siya Christian. May iba kaming religion. Catholic at saka isa pa. No? So napaka-bigat. Kaya nang matutunan ko ang Bible, eto nakita ko. Yan. Ano ba yun nandyan, Brother Ryan? Kasi natakot ako eh. Totoo naman. Sabi ko, ang nanay ko nawala. Bakit kaya ako naging nakakilala ng isang tao na po pwede mag-share sa akin ng gospel? Tama? Baka ang nanay ko, pinagpe-pray niya ako. Kasi hindi ko lang nasan siya eh. Siyempre, hindi naman kami Christian. Pero we can never judge people. Diba? So, sabi nga ni Pastor, pinag-pray ka ng nanay mo. Pinag-pray ka. Kaya, kasi ang dami nangyari sa amin eh. No? Magkahiwalay kami ni Pastor, pero talagang, siguro nga, you are chosen. Di ba? You are chosen. Kasi if you're not chosen, hindi lahat ng tao ay chosen. Hindi lahat. Pili lang. Tama? Kaya mapalad tayo kung tayo ay pinili ng Panginoon. Dahil dalawa lang ang pupuntahan natin. Either heaven and hell. Natutunan ko yan sa Bible. Natakot ako sa Revelation. Natakot ako. Grabe, dahil nakita ko yung pagkamatay ng nanay ko, na-realize ko na ako'y naging Christian. Sandali lang pala ang buhay. Life on earth, maraming ino-offer. Choices mo, it's your choice. Yung eternity, hindi ka rin pipilitin ni Lord na makuha mo yung last forever. Yun yung eternal. Hindi ka pinipilit ni Lord. Hindi ka pinipilit. Walang pinilit si Lord. O anak, ito na. Sige na, parang hindi ka pumunta sa hell. Walang ganon. Kasi hindi ko naman naramdaman yun. Na pinilit ako. No. Kaya, sinasabi ko sa inyo to. Eternity offers only heaven. Kasi yung hell din, dalawa lang na ino-offer. Anong gusto mo? Sa heaven or sa hell? Pakabigat Mabigat. Kaya anong sabi dito? Your relationship, tingnan nyo yan. Basahin nyo yan. Your relationship to God on earth will determine your relationship to Him in eternity. Aba, tama naman. Ano ba ang relasyon mo rito? Brother, sister, meron ka bang relasyon kay Lord? May ginagawa ka ba para kay Lord? Diyan madidetermine kung ang buhay mo, yung relasyon mo kay Lord, ay mapupunta sa eternity. To Him in eternity. So how is your relationship with the Lord?
So if you learn to love and trust God as a son, as ikaw ay anak, kiniklaim mo na anak ka ng Diyos, anak ka ni Lord. Pag hindi pa, mag-isip na. Tama? Kasi nakita ko, mag-isip na tayo ngayon. Saan mo gusto? Dalawa lang naman yan. So let us talk to God later. Amen? Because your relationship to God on earth will determine your relationship to Him in eternity. So, siyempre, pag wala kang relasyon bago ka mamatay, hindi tayo makakuha ng relasyon para dun sa eternity. Tama? Kasi dito palang wala eh. Malungkot. Hindi ka mako-comfort pag namatay ka kasi hindi ka saved. Kasi hindi ka anak ng Diyos. Tama ba? Amen. So, praise God, ang tatay ko ay na-born again. Pero ibang religion ang tatay ko. Ibang religion, no? I don't want to mention. Matindi. Pero, nakita niya yung testimony sa buhay ng anak niya. Ako, grabe, hindi ko maaya yan. Pero dumating ang time na nakita ng tatay ko, ay, ang anak ko, born again, na nadala ko pa sa Baptist Church. Kasi pa dinala para makakilala. Namatay siya. No, namatay siya. Nagkaroon siya ng cancer no, sa ilong. So bago siya nagkasakit, nasharean ko na siya, nagsisimba na siya. Kaya nung namatay siya, masaya siya. Amen? Hindi naging maganda ang muka, no? Medyo nagbago, pero earthly body nga lang eh. Hindi siya eternal. Tama? Pero masaya ko. Kasi alam ko nandun siya kay Lord. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Because you will spend the rest of your life in eternity with Him. Tingnan natin yung verse na yan. Yan. Let us read this verse. The word, okay, sa Matthew 25:34, sabi dyan, ayan, come you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creations of the world. Imagine, meron tayong inheritance kay Lord. Ganda, di ba? Inheritance. Alam niyo ba inheritance? Mamanahin mo yan. Amen? Grabe, ano pa yung isang verse na nandyan? Oh, Hebrews 13:14. The world is not our home. We are looking forward to our everlasting home in heaven. So kahit ganun kaganda ng bahay natin, it's not permanent. Amen? Ano ba sabi sa 1 John 2:17? This world is fading away. Ang ganda, di ba? Is fading away along with everything it craves. But if you do the will of God, you will live forever. Uy, ang ganda niyan. Memory verse din niya ni Pacquiao. If you do the will of God, you will live forever. Sino gustong live forever? Kaya nga, anong title ko? Palakpakan natin si Lord. Anong title ko? Di ba? Yes! Di ba? Made to last forever. Yung lahat ng sinabi ko, made to last forever. Lahat dito temporary, pero tayong nakakilala ka sa Panginoon, merong forever pala. Amen? Ang galing ni Lord, di ba? Sige, I hope na magbabasa na tayo ng Bible para malaman natin kung ano yung nakasulat sa Bible. Kasi nabasa ko yan eh. Lahat nabasa ko yung ibang mga chapter, no? Magbasa kayo para magkaroon kayong comfort. Kahit may problema, may worries, no. Mawawala yan because the Lord will comfort you. Amen? Amen. Tawagin ko si Pastor, ha? So, ang ganda ng mensahe. Tama? So, yan ang take away natin. No? Made last forever. Isipin nyo, may forever. Amen.
Yan, natutuwa ako kay Pastora, no? You know, yung sinabi niya kanina na kung titignan natin, kung tingin nyo kung hindi nagbago si Pastora, hindi siya naging Christian, nasaan na kaya siya? Beauty queen. Okay, sumali siya sa ganyan. But you know, di ba tayo nung tayo may mga lola, lolo, di ba, pinapanalangin, sino naka-witness ng mga lolo, lola, na nagpipray pa yung mga naunang namatay? Ay, ang dami, oh. Biro mo kung lola na siya, di ang dami nang namatay. Lahat yun, nakalista yun. Pinagpipray niya yung lola ko, pinagpipray yun, isa-isa eh. Hindi ko alam kung ano mga pangalan. You know, hindi naman pala ganun. Basahin niyo sa gospel yung poor and rich man nang namatay. Sabay silang parehong namatay. Di ba nanalangin yung mayaman? Dahil alam niya na kung nasaan siya eh. Di ba? Pero nakikita niya sa kabila yung pulubi na nasa maganda. Kaya nung nanalangin siya, sabi ni Lord sa kanya, nandiyan na sila Moises, sila Abraham, nandiyan na sa lupa eh. Tayo, panahon natin, wala na sila Abraham, may katulad kong pastor na nakakarinig ng Word of God, dapat doon pa lang malalaman nila yung eternity. Kaya nga itinuturo, kaya ngayon itinuro yung eternity. Pero yung nanalangin, hindi yung mga buhay. Kaya mapalad si Pastora eh. I'm not saying the mother is nasa hell, no? I'm not judging. Hindi tayo pwede mag-judge. Only God knows. But you know, if you read exactly what the Word of God, malalaman mo kahit di mo sabihin. Siguro yung mother niya, alam niya, nasaan siya? Nag-pray siya. Eh, hindi ko naman ako pinadala ni Lord. Biro nyo, ako na-meet. Na-meet ko si Pastora. O siguro ako yung pinadala ni Lord. At that time, Christian, pero hindi pa ako pastor. Tumutulong lang ako sa mga Christian. Nag-meet kami Christian pa lang. You know, is God plan and purpose your life. No? Napakaganda, di ba? O ngayon, asawa ko na siya, pastora din siya. But surely, pupunta kami sa langit kasi yun ang naging way ni Lord eh, purpose. Kaya bawat isa may purpose na plano. Binyo, iba pa nga religion ng father niya. Mother niya, iba magkasalungat. O isang Catholic, tsaka hindi ko alam kung ano yun. Di ba, mabigat yung isang religion. You know, it's not the religion. Relationship. Kasi ang religion, di ka naman tatanungin ni Lord, uy, Catholic ka ba? Uy, Baptist ka ba? Uy, ganito ka ba? No. It's not. Kung anong nangyari sa lupa, kung na-encounter mo si Lord. That's very, very short explanation. Kaya pag tayo humarap kay Lord, lahat naman tayo harap eh. At sasabihin natin ng ating mga bibig na siya ang Panginoon. Kaya yung mga yung mga atheists na hindi naniniwala, hindi nila pwedeng sabihin na hindi ka ang Diyos. Kasi kahit ayaw sa gusto nila, sasabihin ng bibig nila, ikaw pala ang tunay na Diyos. Kahit yung bayan ay pinanganak ni Kristo na Israel, up to now, hindi sila naniniwala na siya ang Diyos na Misaya, na si Kristo na pinadala ng Ama. Up to now. Pagdating ng pagbalik ni Lord, sasabihin ng bibig nila, ayaw man, o sa gusto nila, o ayaw man, kahit anong tigas ng puso nila, bubuka daw ang kanilang bibig. Sasabihin na ikaw pala ang Kristo na napako sa cross. So, ayun lang yung lahat. Made last forever. If you want to sure your life, not your body, but we thank your body. Huwag na kayo mag-isip kung ano yan. Kung ano man binigay ni Lord, mayroong nga putulang paa, may purpose ni Lord, nagagamit ni Lord. Wala na yan. Whatever you marap sa salamin, ba't ganito? No, wag na. Ang isipin natin, napakahalaga, hindi naman yung katawan mong physical ang dadalhin sa langit, kundi yung kaluluwa mo, kasi yung physical, may iwan at mabubulok. At muli ang aangat at aharap sa Panginoon. Kaya pahalaga natin yung mga bagay hindi natin nakikita. Hindi yung bagay na matetempt tayo. Now, today, every time your pastor always give you a chance to pray, to accept the Lord Jesus Christ. You know, ang pagtanggap sa Panginoon kung life of assurance, only once. Only once. Ako, isang beses ko lang tinanggap ang Panginoon. I never repeating because my assurance of my life or salvation, I know God hear my voice at that time na tinanggap po siya.
Today, I give you a chance again to pray the simple prayer. You accept Christ pag walang assurance sa iyong mga puso, na wala pang assurance kung sakaling this time mawawala kayo. Saan kaya ako pupunta? No, the Lord gave you a chance. Dapat sa lupa pa lang, alam mo na. Kasi pag namatay na, wala nang chance. Kasi patay ka na, yung physical. Yung physical natin, yan ang chance eh. Habang buhay pa, yan ang chance. Kasi hindi naman yung kaluluwa mo ang magsasalita. Ikaw ngayon buhay, physical. Now you pray, start. Panginoon, sa oras na ito, ang aming katawan ay hindi pala maglalast forever. Meron palang kaluluwa na lahat ng tao sa mundo ay makasalanan. Merong kailangan. Ang taong namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Ang pangalan niya ay Heso Kristo, na binigyan ng karapatan ng Ama sa langit, na sa Kanya dadaan ang lahat ng taong inilikha upang tanggapin siya na sarili niyang tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking kasalanan dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa pangako mo sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesucristo, amen and amen. Father, thank you so much today. It's a great privilege again to hear the simple word of salvation, na yung pangako mo na everlasting life. But you know, dalawa ang bagay na everlasting life, sa hell and heaven. Magkaiba silang dalawa. Kaya nasa amin pagkakataon habang kami ay buhay, ay siyasatin namin kung ano yung last forever ng aming kaluluwa, hindi ang aming mga katawan. Kasi ang aming mga katawan ay madaling madaling madala kung saan mga bagay na kasiyahan, kasarapan, kaaliwan in everything. I-focus namin ang aming isipan sa mga bagay na hindi namin nakikita, dahil yun ay maglalast forever. Thank you, Lord, today. In Jesus' name we pray. Amen. Sige tayo, makakaupo na po. Lulubos-lubusin ko na, no? Kasi, alam nyo, gusto ko talaga mag-testimony eh. Bago tayo mag-giving, no? Oh, ito po yung ating mga paki-ano na lang, sister. So, lulubos-lubusin ko na, nakatayo naman ako dito, no? Amen. Kasi gusto ko lang mag-testimony. Hindi niyo napansin kasi ako inuubo ko. Inuubo. Matindi ang ubo ko ilang araw na. Pero sabi ko kay Lord, Lord, wag mo naman akong paubuhin sa pagme-message ko. Naubo ba ako? Hindi. Amen, di ba? Palakpakan natin si Lord kasi talagang inuubo ko. Grabe ubo ko. Kaya sabi ko, Lord, wag mo naman akong paubuhin. Kanina ako umubo nung naupo. Amen? Talagang si Lord napakabuti. Testimony talaga. Kaya nga bumalik ako eh. I just want to give back to the Lord, no? Sabi ko nga, Lord, nung ako'y naging Kristiyano, ang sinabi niya sa akin sa Matthew 6:33, anak, ang ganda ng trabaho mo. So, tinandaan ko yon. Seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And what? All things. All the things. Hindi lang isang bagay, ha? All things, no, will be added unto you. Kaya bumalik ako, sabi ko, Lord, ako na lang magsasalita.
because I want to give back to God. Since first day nang ako ay naging Kristiyano, sabi ko, Lord, bawat trabaho ko, I want to give back to you. The 10%. Pinangako ko yan. Mula nung first day ng pagiging Kristiyano ko, hanggang ngayon, hindi ako nakakalimot sa ibinigay ni Lord sa akin. Unang-una yung salvation. Pangalawa, siya, of course, yung buhay ko, na binigyan niya ako ng blessing. Asawa, pamilya, trabaho, at kayo. Pangatlo, yung tinatrabaho ko, no? Whatever, how much yung trabaho mo every week, I want to give back to God. I want to give back. Hanggang sa mamatay ako, I want to give back to God. Isa lang kasi ang buhay ko, siya lang ang nagbigay. Amen? Kaya gusto ko lang mag-testimony kasi I just want to encourage you. Everything that we have, it's temporary. Only God made to last forever. Amen? Sige, let's give to God. Let's prepare. And then we will prepare for the Lord. Whatever that we give to God, let us give and surrender our life to Him. Everything ay posible. Kahit saan tayong lugar na nandito, Lord, we pray for our giving, our tithes and offering, Panginoon. Sabi mo nga, the one who is faithful in little things will be faithful in big things. Salamat sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin, Panginoon. Unang-una ang aming hininga, kami pinanganak dahil sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Salamat, Lord, sa aming blessing na ibinigay mo. And we want to give back to you with a gratitude, with humble heart, with your love. Thank you, Father, in everything. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Parang nanonood ako, inubo. Good afternoon sa inyo. So, announcement na tayo. So, 1 week na lang, meron na tayong pupuntahan. Saan yun? Yan. Sa, paki-flash, please. Nishi, ang hirap din yung... Nishi Kinohama Beach Park. So, sino first time na makakarating doon? Ako din first time. By the way, bago ko tanungin niya, last year, sino yung kasama? Saan tayo, no? Yogo. Sino kasama last year? Yun, so, si brother, sister, first time. Sister, first time. Makakasama ka sa amin sa outside. Oo. Sila, sister Steph, kasama na natin last year. Ay, first time din. Sino pa? Sila brother din, saka sila sister. Yung first time. So, kailangan yung mga first time, hindi mawawala, ah. Ha? Oo. So, kailangan gawan natin ng paraan yung ano. Sana wala mag-check-in sa hotel. So, ayan yan, no? From Namba, Nangkay, one ride lang, di ba, ng train. 52 minutes. So, like mga 640 yan ang pamasahe. Pero yung iba na medyo malapit na doon, pwede na kayong dumiretso. Doon na lang tayo magkita-kita. Okay? Sino pala mag-overnight? May mag-overnight ba doon? Saturday pa lang nandun na? Seryoso? Kayong dalawa lang? Depende sa weather. Depende sa weather. Sino-sino pa yung iba? Okay. So, pwede mag-tent, tas doon talaga. Okay. At least secure na tayo, may mauna na pala. Okay. Sister, mga 1 hektarya, isave mo ha. Para pwede tayo maglaro.
Sa amin to, ganun, ha? So, yan, napakaganda dyan. And, tanong, pwede mag-barbecue? Pwede daw mag-barbecue. So, tama-tama kay Brother Amiel, no? Kung makakawa tayo, nisingin lang daw, ganyan kalaki, no? Totoo? Pork chop daw, ganyan kalaki. Magkano? Mga 2,000 plus lang. Okay? Pwede tayo mag-barbecue doon. Oh, yung place is... asan yung place? Ayan na. Nishi-Yokohama Beach Park. Okay? Nearest station, Nishi-Yokohama Station. Ang hirap banggitin. Okay. Brother kayo, Brother Axel, morning ng Sunday, nandun na kayo, morning. Bakit siguro? Ang oras natin is ano? Pastor, anong oras nakalagay? 9 to 4. Brothers and sisters, 9 to 4. Okay? Pero sila, maaga pala natutunan na. 6 o'clock, 7 o'clock. 10 a.m. ang worship. First train. So sana maaga tayo and minsan lang to. Baka naman yung iba malate pero kami talaga ni Brother Amel, sana pinagdadasal namin wala mag-check-in sa hotel. wala kami trabaho. Okay, pero kung sakali man, hahabol kami. Hindi pwedeng hindi. Okay? So, is there any questions pagdating sa map, lahat? Anyway, sa ating GC, i-announce lahat doon yung mga gustong sumabay o gusto nang mauna doon, mag-coordinate na lang tayo. And then, syempre, potluck. No? Magdala tayo ng kung ano yung kaya natin dalhin to share. Yes. Okay. Yung mga busy-busy na hindi na makakapagluto, huwag kayong mag-alala. Meron dong mabibilan. So, pwede na kayo dong bumili. Okay? Huwag na kayo magbitbit. Yung sarili nyo na lang bitbitin nyo at saka mga pampaligo. Okay? Ang alam ko, may nare-rent doon na barbecuehan something. Oo. Meron na doon. Okay? So, yun. Brother MC, huwag mawawala. Paalam na tayo kagad sa mga boss. Okay? So, yun lang. No more questions. Thank you. So, yan lang. So, yung sa Sunday kasi, syempre, lubusin na natin. Agahan na natin. Kasi minsan lang naman to eh. Di ba? Once in a year. Hindi kami, maaga kami alis si Pastor, yung first train. Kasi gusto namin maaga doon, oo, para maaga. No? First train. O basta ganun, mga bago mag-6, mga ganyan na alis na kami. No? Kasi maganda kasi maaga. Tapos, uwi tayo, at least kahit paano kapag relax naman doon, ng maaga, masarap. Iba pa yung fellowship natin, yung mga game natin, fun or whatever, may worship, 10 a.m. po yung ating Word of God. Meron po muna tayong Sunday worship, no? So, be ready, no? So, lahat, siyempre masaya tayo. So, i-ready na ang inyong mga kadamitan. Kala mo, maliligo. Ayan. Kailangan naka-long sleeve daw. Pero sabi, sa 26 daw, medyo makulimlim. Meron pa sasama, wala rito ngayon, mga sasama sila. Kasi may mga trabaho. Sila, sasama eh. Sila sini sasama, oo. Sila, iba pa din, na wala rito, sasama daw sila. So sabi ko, saan namba ang sakayan? So i-inform ko na lang sila kung sino yung mga sasama. Kung sino yung mga i-invite nyo, sama nyo. Sama nyo mag-swimming. Kasi nag-invite din ako eh, no? So yun lang po yung ating announcement for now, no? So mamaya, so after, let's have fellowship. Okay, so let us sing the closing song. Tayo kakanta ba? Closing song? So hindi na? So okay na? So God bless you all. Hindi na tayo kakanta ng closing song. So may fellowship kasi tayo, no? Sandali, no? Okay, tara. So God bless you all. So meron kasi tayo mamaya. No? So let us come. So tayo... Amen. Ayan, nawala. Amen. Sandali, meron lang. Yes, yung mga women's. Meron lang konting fellowship. Ayan. Okay? So, yung closing song natin, hindi na.
pwedeng mag-closing song tayo kasi gusto kong kumanta eh. Yung closing song lang. Amen? Tapos picture. Kasi parang bitin yung kanta kanina. Bitin. Let us sing the closing song. Amen. Amen! We are made to last forever! Naniniwala tayo, church? Do we believe that we will last forever in eternal life? Amen? Thank you, Jesus, for eternal life. Once again, let's worship and praise the God with the happy paces, no? Na matapos natin ang service today na punong-puno at masayang natanggap ang word ni Lord today. Thank you, Jesus. Once again, let's praise Him and glorify and lift up His name. Happy day! Thank you, Lord. The greatest day in history that has been, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. By your grace, Come on, church, when I stand in that place, realize meeting face to face, I am yours and Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace. Early pain finally release. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day,